Na nagpadala ka na lang nasundan lang na isang beses daw padala ka kasi yung pang sa motor. Birthday na yun, Tay. Birthday mo. Pinadalan ko kaya yung pira. Oh. Itong unggoy ni mga... Unggoy ni mo, oh. Kumain unggoy mong bana. Pansabing. Ang unggoy, minom ng tubig. Nagpinaguitan, nagpapagod, nagtitinda ng saging. Si Janice Miones, 37 years old, banana vendor po siya, idol. Nirereklamo po niya, idol, yung kanya pong misis na sumama sa iba at ganun din po ang kanyang biyanan na sinasabihan daw po siyang mukhang unggoy. Duda na rin daw po siya na hindi po niya anak ang kanilang pangalawang anak dahil mismong kuya daw po ng kanyang misis ang nagsabi at umamin daw po sa kanya. Aray ko. Mr. Miones. Opo, sir. Magandang hapon po, sir. At Pitol po. Opo. Nasaan po ngayon si Rowelyn, sir? Nandyan sa Manila po. Iniwan po kayo, sir, at meron ng kinakasama ngayon dito sa Manila? Opo. Kayo, sir, nasaan kayong lugar ngayon, sir? Nandito sa Caloocan, Siranuba, Bagumbong. Kasal po kayo na, sir? Kasal kami po. At nilalait po kayo, tinatawag kayo mukhang unggoy nitong nanay. Opo. Oo, nilalait ako. Pati yung asawa ko po, nagsasabi din niya mukha akong unggoy po. Wala akong pag-aralan. Bugo daw ako po. May ebidensya po kayo, sir, na siya po'y sumama na sa ibang lalaki? Opo, hindi lang yan ng isang lalaki yan po. Oh, ayan yung picture. Naku, ebidensya nga ito. Kausapin natin si Rowelyn. Ayan na nga, oh, yung bago niyang lalaki. Ma'am Rowelyn. Ay, hello po. Una, ma'am, wala kang karapatan na manlait ng tao. Kahit na maganda kayo, ma'am, dapat di kayo nanlalait ng tao. Ano po? Opo. Anyway, madam, bakit mo iniwan tong si Sir, pati yung inyong anak, nasira tuloy yung kinabukasan dahil po sa ginawa niyong pang lalaki? Kasi naman po, pag nagpapadala po siya ng pera, kinikwenta niya po Natural, kinikwenta niya para i-budget mo na maayos yung kanyang pinagpapaguran bilang isang banana vendor, di po ba? Opo. Opo. O yun naman pala eh. Magkano bang gusto mong support ibibigay niya sa iyo na sweldo niya? 1,000,000, isang buwan? Hindi naman po sa ganon kasi pag yung mga pinapadala niya po napupunta naman po sa bahay. O, yun naman pala, ma'am. Siyempre, Pero bakit makakarinig ka pa po ng ng mga masasakit na salita? Kayo nga po nagsasalita niyan masakit, tatawagin siya ng unggoy? O, napatigil kayo, ano? Ibig sabihin, kayo po nalalait, hindi po siya. Anyway, sir, gusto niyo po kausapin si Mrs.? Gusto ko lang po, kakulong ko yan po sa ginagawa ng kalukuhan niya sa akin po. Pati Bakit nagaganyan ka? Nagkausap naman tayo, nagkausap na tayo ng Ikaw pa nga yung tumawag sa barangay na makipaghiwalay ka sa akin. Yan sa akin yung pangalawa po, Sir Pitol po. Sir. Yung pangalawa. Sabi niya, ma'am, pangalawang beses na raw po kayo ng lalaki. Not once but twice. Ma'am, ito pong pangalawang lalaki niyo po, saan niyo po nakilala, ma'am? Doon po sa probinsya po. Ilan taon na po itong lalaki? 23 po. Pwede mo malaman kung anong trabaho niya, ma'am? Wala po. Wala. O, walang trabaho. Samantalang itong mister mo, may trabaho. Banana vendor. May pagmamalaki mo. Legit yung kanyang trabaho. Marangal. Di ba, ma'am? Anong pangalan po nitong bago niyo pong boyfriend, madam? Nung nasa picture po, matagal na po kami bago lang kami tapos nung November, wala na po kami niyan. Pero anong pangalan po nitong boyfriend niyo? Christian J po. Ilang buwan po kayo nagsama ni Christian J, madam? Hindi po kami nagsama. Ano lang? Parang mag-shota lang po. Shota lang. O sige, ilang beses po kayo nagmotel? Wala, hindi naman kami nag-hotel. Siyempre, saan nyo ginagawa yon? Sa may tabing ilog o sa mga damuhan? Nung time na po yan is birthday po ng parang tiyahin niya po. Okay, so saan nyo po ginawa yon? Sa bahay ng tiyahin niya? Opo. Okay. Makailang beses nyo po ginawa yon sa bahay ng tiyahin niya? Unang bis lang naman po. Once yung lang? picture lang. So once lang kayo nag-sex tapos hindi na ulit? Hindi po kami nag-sex. Hindi ko kayo nagtalik? Hindi po. Kiss-kiss lang? Oo, parang pwede naman po. Okay. Yung una po, sige, itong pangalawa, wala. Yung una po, ma'am, ilang beses kayo nag-sex? Wala din po. Wala? Kiss-kiss din ulit? Opo. Mukhang mahirap ata paniwalaan yan, ma'am. Wala maniniwala po sa inyo. Nakikipagrelasyon kayo, ibig sabihin, naka two-timer kayo, wala man na nangyari. Papayag ba naman itong mga lalaki? Alam naman natin, yung habol ng mga lalaki mo sa'yo, alam mo naman, di ba?
Opo, alam naman po, pero wala po talaga. So, ibig sabihin, hindi mo sinurrente si Bataan? Hindi po. Sir, Opo. meron ba kayo ebidensya bukod dun sa litrato? Mga pag-uusap nila na sweet sila na sinasabi doon, masarap ka. Sorry, walang mali siya na to Masarap ka, isa pa, yung mga ganon kasi pwedeng gamitin ebidensya yun sa korte. Pangalawa po, hindi yan sa akin po. Sabi ng kuya niya po. Kuya mismo Idol. nagsabi. Opo. Okay. Kaya lang sir, pagdating sa korte, papayag ba yung kuya magtistigo laban sa kanyang kapatid? Opo. Nako, patay ka ngayon, Mrs. Yung kuya mo mismo magtitistigo laban sa'yo. Ibibenta dapat yan po eh. Ano pa? Ibibenta dapat yung bata, nagbuntis siya. Bibenta niyang 35,000 sa hulo. Ano daw? Nako. Ma'am, ibibenta mo sana yung bata. So, child trafficking po yan, ma'am. Ito na, may kaso ka na, yari ka na. Mrs. Child trafficking po yan, yung magbebenta ka ng bata. Pwede ka na makasuhan dito. Wala naman po kami nang sinabi na benta. Ayan na, yung kapatid mo mismo magtitisigo laban sa'yo. Patay ka ngayon. Saka yung kapatid niya kumuha sa kanya, sa lalaki. Wala ng lalaki ko. Hindi naman si kuya yung kumuha sa akin, sila mama naman saka sila papa. Hindi ako naniwala sa'yo. Hindi naniwala. Bakit? Sumusuporta ba si kuya sa amin? Hindi naman. Ay, ginagawa mo kasing kalukuhan ako. Mukha mo akong tanga. Unggoy ba ako? Lahat-lahat ginawa ko. Ang sabi mo, birthday mo, hulahandaan kita. Tapos? Bahay. Magpadala ako ng pera. Ang tagal mo naman umuwi sa Maranding. Kaya pala, nandun yung lalaki. Kausapin mo natin tong si Bienan, si Nanay Rowena. Nanay Rowena. Sir. Okay, bakit ho nyo nilalait itong si Jeans? Tinatawag niyo po siyang unggoy? Wala man kami naglalait sa kanya, sir. Siya lang na nagsabi sa amin, sir. Ganyan. Wala kami nagsabi sa kanya, sir. Kung sabi mi sa kanya unggoy, hindi naman nagsabi mi sa kanya, sir, unggoy. Alam niyo ba, ma'am, na yung inyong pong anak ay lalakero, madam? Dito, sir, dati, sila naghiwalay. Pagkatapos, sabi niya, mama, magtrabaho ako. Ang mga bata nandito sa amin, sir. Sabi na niya, maghanap na daw ng pera para magburikan daw, sir. Para maghanap ng pera para pambili ng gata, sabi niya. Nagtrabaho ko ng anak ko, maghanap ng trabaho para magbili ng gatas. Okay, sandali. Bigla natawa si Sherry. Nagulat ako, may biglang sumingit. Yun na yung kapatid. Okay, sige. Kausapin natin. Hello, ayan. Hello, Sir Joselito. Kuya ni Rowena ito. Okay, ni Rowena. Magandang hapon, sir. Sir, totoo ba, sir, magtitistigo kayo laban sa inyong kapatid? Opo. Tapos ng boxing. Finished Opo. na. Desisyon ba ko yan? Kasi yung ginagawa ng kapatid ko, hindi ko na kaya eh. Ano po yung mga ginagawa ng mga kapatid nyo na hindi nyo po nagustuhan, sir? Pangalalandi sa mga lalaki, kasado yun, di ba? Ang masaklap lang doon, sir, kung bakit pa nag-upload sa Facebook, yung mga picture na yan. Okay. Pero sir, meron po kayong ebidensya at kayo po yung mga kapagtistigo na ito pong kapatid ninyo ay nanlalaki at nakipagtalik sa lalaki at tumira sa Pero lalaki. wala akong may pakita sa yun nga ganyan. Hindi, pero kayo po sir, meron kayong first-hand information na ito pong kapatid ninyo ay nakikipagrelasyon sa isang lalaki. Oo, kasi inaamin na mga kapatid ko yun eh. Nung tumawag yung bayaw ko ng isang araw, tagal nilang alam. Tagal ko na din alam yun, sir eh. Okay. Kaso lang itong mama ko, contentor sabi eh. Kasi yung kasalanan ng kapatid ko, tinatakpan niya. Okay, tawagin mo si Atty. Garrett, tanongin natin kung pwede ito. So, si Joselito, yung kapatid, magtitistigo raw siya na yung kanyang ate ay naglalandi sa mga lalaki at magtitisigo rin po kayo, sir, na itong inyong kapatid sumama po sa dalawang lalaki na. Tama? Sir, tumatawa si sir. Ba't tumatawa si sir? Ha? Ano to? Unggoy pala ito eh. Unggoy, marunong makaharap ng pera para pamilya. Correct. Correct. Yeah, hindi. Tapo idol. Kulang tapo idol. Sir, tama na. Marami ka. Okay. Okay, sir. Okay na, sir. Okay, sir. Ano, sir? Bigay ko na sa bayo ko, sir? Opo, basta't kayo po matitistigo, sir, ano? Pwede yan. Opo. Oo. Okay. Nanay Rowena, Opo, sir. magtitistigo yung isa nyong anak laban po doon sa inyong na- Sir Llewellyn. Nasa na sa kanya, sir, kay
bahala na siya, sir, ganyan siya sa kapatid niya. Sige, patistigo, sir, kung gusto siya. Mapipreso tong kapatid niya, mapipreso po yung anak nyo. Ewan ko sa kanya, sir. Sabihin lang ko sa asawa ko, sir, mamaya. Oo. Roelyn, Po, hello po. mapipreso ka, makukulong ka, kasi magtitistigo ng kapatid mo, meron ng ebidensya, meron ng witness. Oh. Ganun. Ay, ganun yun. Eh, yan o, kapatid mo, kasama ni, Jeans? Patay ka ngayon. Kanina, walang ebidensya kasi sabi mo, hindi kayo nagtalik, etc., etc. Pero may tatayong testigo, tatangkapin ng korte to dahil kapatid mo mismo. Buti sana kung kapatid ni Jeans, kapatid mo mismo to, bumabaliktad. I'm sure, paniniwalaan to ng korte, makukulong ka. Bahala siya, kung titistigo siya, kung ano sasabihin niya. Kaya nga, pag tumistigo siya, makukulong ka. Paano yan? Gusto mo usap kayo? Sir Jeans, tingnan natin, baka maayos pa natin to. Hello po. Bakit? Ano ba sinabi ni Kuya? Di, yung bata kasi, hindi yan sa akin. Gusto ko, padinitis ko yan para malalaman. Bakit? Ginastusan ko naman, tinanggap ko na anak ko yan, pero ginagawa mo pala akong kalukuhan. Hindi naman ako nakulang sa iyo eh. Bakit? Ikaw lang ba may mali? Anong pagkakamali ko? Isipin mo naman, ginastos ko lahat, pinibilihan kita lahat kung anong hinihingi mo. Tapos anong itukli mo sa akin, ganon? Bakit? Porque ikaw nagbubuhay sa amin. Parang Talaga ako nagbubuhay sa iyo. Bakit? Mayroon ka bang ibubuhay sa akin? Mula nung umalis ka, pupunta ka na Zamboanga City. Bakit? Nung nagsakit yung anak mo. Oh, nagpapadala ka ba ng pera namin? Wala. Nung naglaba pa tayo sa suba, sinubsob mo pa yung bata sa ilog. Sinubsob? Maniwala ka. Ayaw mo maniwala no, na sinubsob mo yung anak mo. Sabi pa ni Tonton nga, ma, tanungin mo si Inday ma, kay sinubsob yung si Chloe sa ano pa bang hinahabol mo? Di ba nag-usap na tayo? Ikaw pa nga may sabi. Sandali lang ha, pagbigyan natin, sandali po sa kayong dalawa. Pagbigyan natin si, kanina may gusto raw sabihin, kanina pa si Nanay Rowena. Nanay Rowena, si Nanay Rowena, itong unggoy ng mga unggoy ni mo, kumain unggoy mong bana, kansabing. Unggoy lagi. Pero wala akong nakulang sa inyo. Kahit anong pera, uras-uras, padala ko. Sabi mo, padala ka ng pera o padalahan kita. Anong ginawa mo? Kumuha ka ng maaga, tapos uwi ka hapon. Anong hapon? Huwag kang magsinungaling. Hapon daw. Huwag kang magsinungaling. Pag tumawag ako, patayin yung cellphone. Tapos pag kayo nang kailangan ng pera, saka tutawag kayo, magagalit pa kayo kung matagal maghulog. Tatawag ako sa email. Ma'am, hulugan mo yung asawa ko. Bakit? Ikaw lang ba dapat entertainin? Kasi may mga anak, dalawa yung inaalagaan ko. Yan ang Away pamilya, bakit sinasabi mo bakit mo ginawa yun? Away pamilya lang. Hindi sa ganun na mga babae, mga lalaki ka. Bakit? Ganun lang laki. Ako, makita ba ni mo, may babae ba ako? Diba? Mukha akong unggoy. Walang babae ng tumatatol natin. Mukhang unggoy eh. Nag-post ka nga sa Facebook. May kabitsakul ka namang babae. Bakit ang alam ba ako? Asong post sa Facebook na babae. Bakit ang alam ba ako? Wala akong pinupost. Kaya hindi akong binenta. Nakakalimutan ko kasi siya, sir. Kasi nung nagkausap kami, pinapalaya na niya ako. Hindi niya ako pakikialaman. Bakit? Ano ba siya? Kausap bata? Hindi yan totoo, sir. Sabi mo, uwi ka na dito. Pinauwi ako sir, sa May ako uwi. Tapos na-lockdown. okay. Kaya nang sa aking unggoy na malatang na unggoy. Siya naman, noong araw naman po kaming nagkalabuan. Siya pa nga yung tumawag sa kapitan. Pinapahiya pa niya ako sa kapitan. Siya na yung nakipaghiwalay sa akin. Bakit ngayon? Anong nangyari sa'yo? Ikaw yung nakipaghiwalay. Binaliktad mo ako? Ikaw nag-text sa akin. Ay, maghiwalay na tayo kasi naguluhan ako. Sabi ko, bakit nabigla ako? Sabi ko, nabigla ako. Ang sakit mo kasi magsalita. Bakit mo ginawa yun? Sabi ko, bakit naghiwalay ka sa akin? Yung text mo, ipinurwad ko sa mama mo. Kay Gaga. Sino kapatid mo? Pinurwad ko. Anong text? Sabi mo, lalaya ka dito. Nagtanong ako sa mama mo. Kasi masakit ka magsalita. Pinagsabihan mo ako na magbenta na lang ako ng puri para may panggatas ako. Bakit mo ko sinasabihan ng ganyan? Bligyan puri. Hindi totoo yan. Pumunta ka ng Manila, hindi ka nagpapaalam sa akin. Bakit magpapaalam ako sa'yo? Bakit magpapaalam pa? Kasi nung nagpapadala ka ng pera, pinapadala mo sa kapatid mo. Sa amin na, grocery na lang sa kagatas yung matatanggap namin.
Di ba ang sabi ng mama ano mo, makukuha ng... sabi kasi ng mama mo, doon na lang ipadala kay Ronel o hindi kay Ronel sa kapatid mo para si Inday na dito lang sa bahay para wala kang pagdududa kung manglalaki. Oh, anong ginawa mo? Ginawa ko pa rin, pinapadala kita ng pira. Nagpunta ka ng pinapadala? ganun pa rin. Yun na yung last, yung nagpapadala ng October na nagpadala ka na lang isa, nasundan lang na isang beses nagpadala ka kasi yung pang sa motor. Birthday na yun, Tay. Birthday mo. Pinadala ko kaya yung pira. Oh. Tipin mo naman ako. Anong na bang nakulang ko sa'yo? Yun ang sinabi ko sa'yo Oo, eh. lahat yan. Pero ikaw na yung nagdesisyon eh. Pinalaya mo na ako. Anong pinalaya? Ikaw ikaw mismo Wala ka palang kwenta kausap. Natalo ka sa sabungan ng 20,000. bakit mo ako Tapos binablock anak ko, sa cellphone? 1,000 lang pinapadala mo, 800. Bakit binag-block mo ako sa cellphone? Anong 800? 800? Ay, 1,000. o nandun kay sa resibo sa asawa ni Kuya. Ulam. Doon ka na nagpapadala sa asawa ni Kuya. Manghiram. Oh, kayo nagpadala ko last na padala ko ni asawa ni kuya ni mo. Siyempre, pinapatyan ako ng cellphone ng mama mo. Oh, Eh, magpadala kasi- ako. Bakit oh. si Kuya? Bakit si Mama? Ikaw lang ba yung i-entertainin niya? Maraming binabantayan si Mama. Magpadala akong pin. Makinig po kay Mama at saka Sir. Attorney Garrett. Yes, sir, Rafi. Okay, nakamonitor ka ba kanina pa? Yes, sir. Mukhang mainit yung sigawan. Okay. So, willing magtistigo itong kapatid ni babae na itong kanyang sister ay lalakero at nakipagrelasyon sa mga lalaki, nakipaglandian sa mga lalaki. Tatanggapin ba sa korte yung pagtitistigo ng kapatid ni babae laban Yes, sa sir, kanyang Rafi, sister no. mismo? Yes, sir, Rafi. Definitely tatanggapin po dahil siya ay tinatawag natin na competent witness or pwede niya namang i-relay sa court ang kanyang personal na nakita. Ang magandang factor dito, Sir Rafi, is that bilang kapatid, dadagdagan ng dagdag na credibility ng korte ang kanyang sasabihin dahil there is less reason for him to lie in court. Sir Rafi. Oh, ayun. So, ano maging kaso nitong si babae kung magtistigo na po si lalaki na sabihin, yes, yung kapatid kong yan, lalakero, nagipaglandi sa mga lalaki, nagipagrelasyon sa mga lalaki, anong pwede maikaso? Yes, sir. Ang isasampa po natin dito is yung crime of adultery, Sir Rafi, or yung crime na nakocommit ng isang babae kapag siya ay kasal at nakipagtalik sa isang lalaki na hindi niya asawa. Ang penalty po nito is prison correctional medium to maximum or 4 years to 6 years. So, Sir Rafi, Ayun, sige. Salamat, Attorney Garrett. no problem, sir. Ayan, ma'am, Mrs., nagsalita na po yung batas. Adultery po, pag nagtistigo po yung kapatid ninyo. Saka pa naman po siya nagaganyan. Masyadong lalapit na po akong umalis. Wala siyang kwenta kausap. Siya na yun, nagkakagibalay. Okay, sir, umiyak na po si Mrs. Okay na ako dito. Wala na po. Ipakulong ko talaga yan po. Wala kang kwenta kausap. Pinalaya mo na kayo. Nag-usap na tayo. Yung anak ko po, ipadinitis ko yan po. Idol. Pa-DNA test, sige po. Sige. kukunin Bakit ka ko- nagdududa? Kukunin ko yun po. Kukunin ko yung anak ko. Hindi ibibigay sa biyanan ko po. Sabi nila po. Hindi, teka muna, sir, ilang taon po yung bata? 2 taon na yung lalaki po na sinabi na hindi anak ko po. Sir, kung hindi nyo anak din, huwag nyo kunin. Hindi nyo pala anak, ba't nyo pag-interesan? Yung sarili mo lang inisip mo. Sige po. Yung panganay na lang po. Kasi Yung sa kami, akin. pinalaya na niya ako. Tapos yun, sinabi mo pa nga sa akin, pinapalaya na kita. Hindi mo na ako, hindi mo na ako pakialaman. Ba't niya yun nangyari sa'yo? Anong pinakalaman? Kasal tayo. Wala tayong pirmahan. Ginawa mo. Magtatrabaho ako sa ibang bansa. Hindi. Kasi, Bakit ka magtrabaho? Hindi ka naman, hindi ako nakulang. Hindi nga nagkulang, pero kasi ang sakit mo magsalita sa amin. Kumakain na kami sa pera mo, pero ang sakit sa amin, may maririnig yung masakit na salita. Hindi na kaya. Ang unggoy, minom ng tubig. Nagpinaguitan, nagpapagod, nagtitinda ng saging. Okay na, sir. Mabubuhay ba sa ganyan? No, kumakain nga kami, padala mo, pero marami Tingnan mo ako, pumayat na ako sa kaisip ko sa'yo. Pati yung anak natin, iniwan mo. Maliit pa, hindi ka nagkaalam sa akin. Hindi mo naman sila iiwan para kung saan magtatrabaho. Ang sinabi mo pa, asawa lang saka sa papel. Ang marriage contract hawak ko. Ang sawi mo, hindi kita mahal. Asawa lang kita sa papel. Yun ang sinabi mo. Bakit mo ba? Ayaw na sa ngayon. Ayaw Oh. na nga sa'yo yung tao. Bakit pinipilit mo pa? Anong ayaw?
Bakit ka pakasal ka sa amin dati? Oh, pagka sabi mo pa, kasama ka sa Manila. Ngayon, habol-habol ang mama mo doon sa probinsya. Bago pa lang yun, noon Na yun. bago. Kung bago, Iba- tingnan mo yung ugali ko, iba hindi naman nagbabago. yung nagkasama na. Sir, at Idol po. Sa'yo lang naman eh, di ka Sabi pa lang yung biyanan ko po, hindi siya natatakot sa'yo po. Yung biyanan ko po, sabi niya, hindi ako matatakot kay Sir Tolpo. Okay. Sir, willing ka ba magsampa ng kaso, sir? Opo, Okay. Paano yan, madam, magsasampa ng pati kaso? lalaki. Pakulong ko yan ng pati lalaki po. Magsasampa po ng kaso. Itong busog na si kuya. Busog Busog na. na akong tubig, busog ng unggoy. Hindi naman, sir. Sige po, madam, pagbigyan ko kayo, ma'am, hanggang Monday, kapag hindi kayo nagkaayos ni sir, tutulungan po namin siya makapagsampa ng kaso na adultery laban po sa inyo at testigo po inyong kapatid, madam, okay? Okay po. Sige po, salamat po. Sir Jeans, huwag niyo ibaba ang telepono. Kakusapin po kayo ng mga staff para pagdating sa Lunes, meron pa kayo hanggang Talaga, pag walang Sabado, pinapagawa. Linggo. Pag hindi kayo nagkaayos hanggang Linggo, sa Lunes, Para- magsasampa na po kayo ng kaso at kami po ang tutulong sa inyo. Okay, sir? Sir Opo. Jeans? Opo. Sige po. Magandang hapon po, Sir Jeans. Magandang hapon po, Sir Tolpo, Idol. Opo, sir. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Rowelyn. Thank you po. Opo. Nanay Rowena, magandang hapon po sa inyo. Okay. Yung mga netizen natawa. Well, ako natatawa ko dahil relax na relax si Kuya sa kakain ng saging at saka doon pag-inom niya ng tubig, kumbaga, relax lang siya. Chill lang. Daming natuwang netizens, idol, stress reliever daw si kuya. Si Mr. Saging. Kung ibang lalaki, nagmumura na yan, Opo, PI na yan, tama nanggagaliitin na yan, mamumula na yung mga ugat, lalabasan na. Siya wala lang. Nang asar pa siya, nakuha pa niyang yung maging sarcastic doon sa girl. Opo. Ito yung tipong tao na hindi to atakin sa puso, hindi to magkakasakit sa puso dahil alam niya dahil yung problema. Oh, nandun yung kanyang galit. May kita mo naman eh. Pero nadadaan niya sa asar. Ang pikon asar. Kita mo, naasar niya si babae hanggang sa umiyak. Sartalo. Asar talo si babae. Opo. Magaling to. Hopefully, bigyan namin po sila hanggang Monday na magkaayos po sila. Pag hindi, then tutulungan po namin si Sir Jeans upang makapagsampa ng kaso laban kay Mrs. Ang kagandahan nito, maging credible witness daw ayon kay Attorney Garrett, yung kapatid ni Rowelyn. O nga naman, kasi kung ako si Judge, paniniwalaan ko nga, kapatid mo mismo nagtitistigo, kadugo mo, Opo. aba, malaking weight yun. Malaking timbang yun. Versus kung kapatid mismo ni Sir Jeans ang magtitistigo. Kaya nga siguro isang dahilan kung bakit medyo huminahaw na si babae hanggang sa mapaiyak na lang siya. Daming natuwa, idol, sa episode na to. Sabi po ng mga netizens. Big check daw po itong episode na to, idol. Kaya kayong mga babae naman, pag nakita nyo naman mabait si yung inyong mister, he's a very responsible guy. Itong si Mr. Miones, kita mo nagtitinda siya ng saging. Kaso, para sa akin, mukhang mataas atang requirement nitong si babae. High finance to. In-expect niya na malaki na kulangan sa sweldo. So, naghanap siya ibang lalaki. Yung nahanap niya walang trabaho, mas masahol. O ngayon, ikaw magsusuporta doon sa lalaki mo. Samantalang dati, ang turing sa'yo, prinsesa. Prinsesa. Kasi si Mr. Miones, sa pagtitinda niyang banana, na itutustos niya, na itatawid niya kay sa gutom. Mga kapatid, meron na po tayong 18.6 million subscribers sa YouTube channel ni Idol Rafi. And sa mga hindi po nakakapag-subscribe, make sure po na pindutin niyo po yung bell button and click niyo po yung select all para lagi po kayong updated sa mga latest videos po ng Rafi Tulfo in action. Rapi Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtong.